Hindi natin kaaway si BBM. Tama. Hindi naman, kakampi natin yan, sir. Pero yung mga loyalista na nagpapaaway sa dalawang grupo, yan ang masama. Yan ang kalaban ng taong bayan. Yan kanila kasi vested interest lang sa nila, hindi yung pangkabuuhan ng interest ng taong bayan na nagsasalamin doon. Sa palagay mo, ano yung dahilan kung bakit nagkaroon ng hiwalayan ang mga supporters at saka Marcos Duterte? Sa palagay mo? Sa This in your ang observation. dahilan, alam mo ano, political interest. Sinong merong ganun? Ay sino pa? Si Tambaluslos. Wala pang Speaker of the House sa buong history ng Philippine history na nakaupo na bilang presidente. Tandaan nyo yan. Kalakas-lakas ni Speaker Dibinicia noon kay FDR pero di na naig. Tandaan nyo mga kababayan, totoo yung sinasabi ni Tatay Digong. Pag ginusto ka ng taong bayan kahit wala kang political machinery, wala kang congressman, wala kang mayor, pababa, pag ginusto ka ng taong bayan, ihalal. Lalabas na lalabas ka. Oo. Sampulan na kay Tatay Digong. Wala siyang kahit anong kwan. Kaya nung makita nila yung popularity ni Tatay Digong, sinuportahan ng taong bayan. Binawasan pa nila yun, yung 17 million. Kalaki-laki yung kinat nila doon. Kumbaga sa kwan ay para ma-minimize yung margin ng kanyang winning margin, binaba nila. Pero 'di ba ano yung 'di ba yung at this time nakikita natin kumbaga ang nakikinabang sa away ng magdalawang partido Marcos Duterte ay mga dilawan. Sa palagay mo lang, uma-agree ka ba doon? Hindi sila mananalo pa rin sa political arena ng mga Duterte. Tumatak na sa puso ng tao. Kaya binabatikos na ko ni Tony Falcon. Ginising ko daw yung mga natutulog na mga DDS. Umuulan. May mga Marcos loyalists na nagsasabi na ibubuto namin si Dilawan kasi para makaganti kami kay Duterte. Ay, wala kaming pakialam. Ilan lang naman sila. Subukan mag-slow down. Ngayon din, kung gusto nila magkaroon ng eleksyon, para makita natin yung gusto nilang hamon, no? Yung mga Marcos loyalist na hindi yung Amy Wing, kundi yung mga nakalutang sa ere. Yung sumasakay sila sa popularity ni BBM, hindi natin kaaway si BBM. Tama. Hindi naman, kakampi natin yan, sir. Pero yung mga loyalista na nagpapaaway sa dalawang grupo, yan ang masama. Yan ang kalaban ng taong bayan. Yan kanila kasi vested interest lang sa nila, hindi yung pangkabuuhan ng interest ng taong bayan na nagsasalamin doon. Simulang nagkaroon ng survey ang SWS, patuloy na nagna-number 1 si Sara Duterte sa likod ng mga batiko sa kanya. What is your opinion about this? Tama yun kasi validation namin sa ground ngayon, yung nagka-kalye survey din kami. About your observation, kasi di ba kalye survey din kayo? Palagay mo, totoo kaya ang sinasabi ng SWS survey? Tama, kasi yun ang nagsasalamin na ang rason namin nga nagka-kalye survey kami. Binabalidate namin kung tama ba yung SWS. Bukat bibig ng tao, Duterte pa rin. Kung sabi nila, kung hindi lang bawal yung ng konstitusyon natin, kung pwede lang ibalik si... Sa palagay mo, sir, what is your opinion about PI or Chacha? Anong masasabi mo? Ikaw ba yung uma-agree dito? Or ang PI naman or Chacha is all about... Ang PI na dalawang meaning yan eh. Yeah. Political interest at saka people's initiative. Exactly, yes. Doon ako sa people's initiative. Pero sa palagay nyo, pumapabor ho kayo sa kanilang isinusulong na Chacha at this time? Yung Chacha na hindi pang interest ng politiko, pabor ako doon na baguhin ang constitution through legislation or constitutional commission kagaya ng federal form of government. Doon ako pabor, pero hindi ako pabor doon sa parliamentary. Delikado, nanganganib ang taong bayan doon kasi matagal ng panahon kahit sa ibang bansa nabubusalan yung karapatan ng tao. Nandun yung sovereign rights ng tao. Kasi ang gobyerno nag-i-emanate yan sa taong bayan through
eleksyon, yun binibigay silang power ng taong bayan. Pero yan ay nababawi through people's initiative. Pero palagay mo may pag-asa kayang matalo ni Speaker Martin si Sara Duterte? Malabo. Si Tambaloscalo, sir? Malabo. Wala po. Huwag lang nilang gamitan ng kahit pabahain pa nila yung pera, kahit lahat ng pera ng central bank ilabas nila. Ang pera, tinatanggap na lang tao kasi sa tao naman yun. Pero yung sa puso ng tao, sa diwa ng tao, ay doon pa rin nakatanim sa puso nila yung mga Duterte. Subok na yan. Kahit mga Ilocano na ini-interview namin sa Kakwan, kahit yung babae ang tapang, Ilocano ako pero gusto ko si Duterte kasi may kamay na bakal. Disiplina. Ayaw mo sa Kailangan. mabait. Mabait si BBM eh. Anong gagawin natin sa mabait? Ay ang krimen, naglilipana. Pwede ka bang, pabor ka ba ng pamilya mo, marerape, mahuhold up? Sa kabaitan, hindi na kukuha yung kwan ng kabaitan. Ang investors, laging investors ang hinaharap. Oo. Ang investors hindi pupunta sa Pilipinas pag magulo, chaos ang bansa natin. Yung peaceful, mga kababayan natin. Yan lang talaga ang ating masasabi dyan. Ay dapat magkaisa tayo tungo sa tagumpay ng taong bayan. Hindi tagumpay ni Tambaluslos. Exactly. Hindi tagumpay ng mga Marcos loyalist na hindi nagmamalasakit sa taong bayan. Pero sir, sumusuporta ka din sa mga Marcos. Susuportahan ko si Senator Amy Marcos. Oo. Doon ako. Kung ano yung kanyang layunin, kung ano yung kanyang hangarin, doon 100%. O to 100% pa nga eh. Kasi natawa ako doon sa prayer rally niyang DIL. Oh, makikita mo. Diyos ko, sabi niya, ilayo mo ang kapatid ko sa mga demonyo sa Malacanang. Imulat mo ang kanyang mata. Grabe, sabi ko. First time na government officials na gano'n. Alas na question. Ano? Ano yung panawagan mo sa mga Marcos supporters na ayaw kay Sara at ayaw kay Amy at gusto kay BBM? Si BBM hindi natatakbo sa sunod na eleksyon. Hmm. Kasi patatapos na yung termino niya sa loob ng 6 na taon. Oo. Anong gagawin nila? Ay si Amy mayroon pang chance. Oo. At saka si BP Sara. Yung i-analyze yun ng utak yung sarado, no? Na ano tawag yun, kayo maging open mind. Wala akong pakialam sa kanila kung ano. May kanya-kanya tayong sariling desisyon.